Makpakasal ka sa akin, Sofia, nais kong makasama ka sa natitirang bahagi ng aking buhay. O, Mang Arthur, nais ko ring makasama ka. Isipin niyo, mga kaibigan, isang Pransesang higit 60 anyos, si Sofia, ay hindi inaasahang ibig muli nang una siyang lumipat patungong Maynila para sa kasal ng kanyang anak. Paano nangyari na halos sabay na napasya ang ina at anak na baguhin ang kanilang buhay sa magkaibang dulo ng mundo? Halika't sabay nating tuklasin ang nakakagulat na kwentong ito na puno ng pag-asa, pagmamahal, at di inasahang tadhana. Sa isang lumang apartment sa gitna ng Paris sa lilim ng Eiffel Tower, tahimik na nakaupo si Marie sa bintana pinagmamasdan ang nagmamadaling mundo. Ito ang umaga ng kanyang ika-20 kaarawan. Napakaganda ng tanawin sa labas, managlalakad na tao, malumang gusaling gawa sa bato, at ang amoy ng kape na umaalingaw mula sa mga cafe. Ito ang araw-araw na buhay sa Paris na hinahangaan ng buong mundo. Ngunit sa puso ni Marie, laging may puwang na tila hindi napupunan. Ito ang kanyang uhaw sa hindi pa natutulasang mundo. Isang matinding pagnanais na iwanan ang lugar kung saan siya isinilang at lumaki, at sumisit sa isang ganap na naibang kultura. Ang pagnanais na iyon ay matagal nang naglalagablap sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maligayang kaarawan, Marie. Ano ang pakiramdam ng maging 20? Tanong ni Sofia, habang marahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Si Sofia ay isang papeing nagtrabaho bilang social worker sa France sa loob na 52 taon. Nang 5 taong gulang si Marie, humiwalay siya sa kanyang asawa, at mula noon, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak bilang ina at ama. Mama, gusto kong mag-live ng isang semestre sa universidad at maglakbay. Mahinahon ngunit may matinding papupunyagi ang sinabi ni Marie. Bahagyang nanlaki ang mata ni Sofia. Matagal ko nang gustong maranasan ang ibang kultura. Matagal na akong interesado sa Asya, kahit isang buwan lang. Huminga ng malalim si Sofia. Ang takot na lumayo ang kanyang anak ay sumakop sa kanyang puso. Ngunit hindi niya gustong patayin ang nagliliyab na ningning sa mga mata ni Marie. Saan mo gustong pumunta? Sa Pilipinas. Walang paalinlangan, maliwanag ang sagot. Sikat ngayon sa buong mundo ang nga kadrama at Hollywood films na kinukuhanan dito, di ba? Pero hindi lang ang mauso ang nakakaakit sa akin. Gusto kong makita sa sarili kong mga mata kung ano ba talaga ang bansang iyon. Nanahimik sandali si Sofia. Sa harap ng determinasyon ng kanyang anak, hirap siyang makapagsalita. Kaya, bilang regalo sa ika-20 kaarawan ni Marie, napasya si Sofia na ibigay ang isang buwang plane ticket papuntang Pilipinas. Bago ang kanyang pag-alis, abala si Marie sa paghahanda. Sa totoo lang, ilang buwan na siyang palihim na nag-aral ng Tagalog mag-isa. Ang ngapakbati, simpleng usapan, kung paano sumakay ng jeep o MRT, ang tahimik na paghahanda na ito ay napatunay sa determinasyon ni Marie. Nang lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bumilis ang tibok ng puso ni Marie. Mula pa lang sa paliparan, ramdam na niya ang pagkakaiba, ang maayos na daloy ng nga pasahero, ang mabilis na immigration process, at ang mahinahong ngiti ng nga staff. Nakatanggap siya ng malakas na impression mula pa sa unang hakbang. Sa front desk ng hotel, nang magalang na bumati si Marie sa Tagalog, ngumiti ang staff. Magaling po kayo sa Tagalog. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Isang salita lamang ito ngunit isang matibay na tapang ang umusbong sa puso ni Marie. Sa paglalakad sa makalye ng Maynila, sa pag-indayok sa mga jeepney, at sa pag-order ng pagkain ng mag-isa sa makainan, unti-unting nahuhumaling si Marie sa kultura ng bansang ito. Ang masiglang Bonifacio Global City, ang makasaysayang Intramuros, ang tahimik na tabing ilog ng Pasig, at higit sa lahat, ang magalang na paugali at kabaitan ng matao, lubos na nabihag si Marie. Mabilis lumipas ang isang buwan. Sa gabi bago siya umuwi, habang nakatanaw sa skyline ng Maynila mula sa isang rooftop bar, tahimik na nangako si Marie, balang araw, babalik ako. Sa susunod, mas matagal, pabalik sa France. Habang napakadalubhasa si Marie sa Oriental Studies, nasimula siyang kumuha ng karagdagang klase sa Tagalog. Tuwing weekend dumadalo rin siya sa isang language school, na ikinagulat ng kanyang kaibigang si Juliet. Marie, grabe ka na sa Pilipinas, ha? Hindi ba simpleng bakasyon lang iyon? Iyon ang problema, hindi lang iyon simpleng bakasyon. Isang karanasan iyon na nakpabago sa aking buhay. Sa huling semestre ng universidad, gumawa si Marie ng isang malaking desisyon. Sa halip na maganap ng trabaho sa France, napasya siyang maganap ng trabaho sa Pilipinas. Gamit ang kanyang kaalaman sa Oriental Studies at kasanayan sa Tagalog, napadala siya ng aplikasyon sa isang maliit na kumpanya ng information technology sa Makati.
Magandang universidad ang pinagtapusan mo, bakit sa Pilipinas pa? Tanong ng kanyang nga kaibigan. Naramdaman din ni Sofia ang sakit sa puso dahil sa desisyon ng kanyang anak. Mari, sigurado ka ba talaga? Napakalayo doon, at iba ang kultura. Paano kung mahirapan ka? Ngunit hindi natin na ang desisyon ni Mari. Mama, ito ang buhay ko. Ayos lang kahit magkamali ako. Ang katotohanan na sinubukan ko ang mahalaga. Pagkatapos ang kanyang graduation, sa edad na 23, iniwan ni Mari ang lahat at sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Sa NAIA, pinigilan ni Sofia ang kanyang luha habang napapaalam sa kanyang anak, mag-ingat ka, madalas kang mag-update. Kung mahirapan ka, umuwi ka lang anumang oras. Malalim na tumango si Mari. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Balang araw, iimbitahan din kita sa Pilipinas. Mama, pagdating sa Maynila, agad na naharap si Mari sa realidad. Iba ang maksay bilang turista sa akwal na pamumuhay at pagtatrabaho. Ang language barrier, ang pagkakaiba ng kultura, at higit sa lahat, ang tindi ng trabaho ay lubos na bumalot kay Mari. Sa kanyang unang ilang linggo sa isang IT startup sa Makati, umiyak si Mari gabi-gabi bago matulog. Sa tuwing umuwi siya sa kanyang maliit na studio-type apartment, natatanong siya sa sarili, bakit ko ginawa ang pagpipiliang ito? Mahaba ang oras ng trabaho, hindi bihira na manatili sa opisina hanggang ika-10 o ika-11 ng gabi. Ang paggamit ng tamang pananalita at kaugalian sa mga senior ay ganap na bago kay Mari. Sa simula, ang kultura ng inuman pagkatapos ng trabaho kasama ang mga kasamahan ay nabigay lamang sa kanya ng pakalito. Halos hindi niya maintindihan ang pinausapan ng lahat sa bar. Hindi niya alam kung kailan tatawa, kaya ngiti lang ang kanyang magagawa. Ngunit tuwing umaga, sinasabi ni Mari sa kanyang sarili sa harap ng salamin, kaya ko to, ito ang landas na pinili ko. Tuwing weekend, dumadalo siya sa language school at unti-unting pinabubuti ang kanyang kasanayan sa Tagalog. Nagkamaliman siya at nadapa, patuloy siyang sumusulong ng paunti-unti. Ang nabigay suporta kay Mari ay si Mayumi, isang kasamahan sa team. Si Mayumi ay isang babaeng may malambing na ngiti at may karanasan sa paaral sa France. Mas higit kanino man, naintindihan ni Mayumi ang pakalito at pakikipaglaban ni Mari. Sa simula, ganyan talaga ang lahat. Ako rin, napakahirap ngang unang ilang buwan ko sa France. Pero sa paglipas ng panahon, masasanay ka rin. Ang nasalita ni Mayumi ay hindi mapilit, tahimik itong nabigay ng init at kapanatagan. Pauli-ulit na inulit ni Mari ang nga salitang iyon sa kanyang isip tuwing nawawalan siya ng loob. Sa oras ng lunch break, tinuturuan siya ni Mayumi ng nga idiomatic expression sa Tagalog at pagkatapos ng meeting, sinasama niya si Mari upang ayusin ang nga mahihirap na salita. Sa ganong paraan, naging tunay na makaibigan sila, lampas sa language at kultura. Nang halos kalahating taon na, si Mari sa Pilipinas, unti-unti siyang nababago. Nagagawa na niyang sumakay ng MRT ng maisa at natural na umorden ng pagkain. Ang kanyang kahiyahiyang tawa sa inuman ng mga kasamahan ay nagiging tunay na ngiti. Nakakapagsalita na rin siya sa Tagalog sa mga simpleng meeting sa opisina. Napansin ng kanyang boss ang paglago ni Mari at isang araw ay inimbitahan siya sa conference room. Mari, talagang namangha ako sa iyong kakayahang umangkop. Ang ating kumpanya ay magsisimula ng pumasok sa French market. At kailangan namin ang tulong mo bilang manager sa France. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mari na tama ang kanyang pinili. Ito ang sandali kung saan kinilala ang kanyang halaga bilang tulay na nag-ugnay sa dalawang kultura. May tahimik na bumiga sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Sofia at may tiwala sa boses ni Mari, Mama, pakiramdam ko, sa wakas ay natapwan ko ang aking lugar. Huminga ng maluwa si Sofia sa kabilang linya dahil mas maliwanag ang boses ng kanyang anak kaysa dati. Nang higit isang taon na si Mari sa Pilipinas, unti-unti na siyang nagiging bahagi ng bansang ito. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa ritmo ng buhay at sa relasyon sa mga kasamahan sa trabaho. Unti-unti nang nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Mari ang lahat. Isang araw, kaswal na kinausap siya ni Mayumi. May birthday party ang kuya ko ngayong weekend. Gusto mong sumama? May karanasan din siya sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya sigurado akong magkakasundo kayo. Naalinlangan sandali si Mari. Mula nang dumating siya sa Pilipinas, isinantabi niya ang love life. Hindi naman sa walang nga lalaking interesado sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay masyadong malaki ang pagkakaiba ng kultura, kaya maingat siyang nakpanatili ng distansya. Kuya ni Mayumi, mapakakatiwalaan ko si Mayumi kaya siguro ayos lang, naisip ni Mari, at tinanggap ang imbitasyon.
At ang gabing iyon ng party ay naging isang mahalagang pagbabago sa buhay ni Marie nang hindi niya nalalaman. Ang kuya ni Mayumi ay si Kenji. 33 anyos, nagtapos ang business administration sa Amerika nung siya ay estudyante pa sa ibang bansa at pagbalik sa Pilipinas. Nagtrabaho siya sa marketing department ng isang malaking kumpanya na nakikitungo sa mga banyagang merkado. Ang birthday party ay ginanap sa isang maliit na restaurant sa Bonifacio Global City. Nauna silang makaharap, naramdaman ni Marie ang talino at kapayapaan sa personalidad ni Kenji. Narinig kong galing ka sa friends. Talagang matapang na desisyon iyon, sabi ni Kenji. Maraming Pilipino ang gustong pumunta sa Europa, ngunit ikaw, pinili mong pumunta dito. Ngumiti si Marie at sumagot, hindi agad naintindihan ng lahat. Pero pakiramdam ko, natakpuan ko rito ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Mula ng gabing iyon, unti-anting nakalapit sina Marie at Kenji. Ipinakilala ni Kenji kay Marie ang mas malalim na kultura at tradisyon ng Pilipinas. Ang makaugalian sa pagdalo sa simbahan, ang kahulugan ng mga piyesta at pagdiriwang, ang puso nga nagluluto sa likod ng mga lutuing Pilipino, kaalaman na hindi matatakpuan sa mga travel guide. Ikinuwento naman ni Marie kay Kenya ang pangaraw-araw na buhay at kultura na France. Habang uminom na kape sa ilalim na ilaw na pon, napansin nila na ang kanilang pagkakaiba ay nakakatuwa at mas lalo pang napapakalapit sa kanila. Ang guma-weekend sa Baguio, ang gumagapaglubog na araw sa Manila Bay, ang kagandahan ng Natal Volcano sa Tagaytay. Unti-anting nabuang ganilang sariling maalala. Sa tuwing nahaharap si Marie sa problema, tahimik na nasa tabi niya si Kenji. Tuwing nakikita ni Marie ang pagod na mukha ni Kenji, sinusubukan niyang suportahan ito sa kanyang sariling paraan. Kung kulang ang salita, ang mga ekspresyon ay naging kapalit ng mga salita. At pagkatapos ng halos 2 taong relasyon, isang araw ng taksibol, nang nasisimulan ng mamukatkat ang mga bulaklak ng bougainvillea, inanyayahan ni Kenji si Marie sa tabing ilog ng Pasig. Sa ilalim ng malambot na ilaw nga hapon, tahimik na lumuhod si Kenji. Sa kanyang kamay, may kumikinang na singsing. Marie, ganap mong binago ang buhay ko. Bagamat galing tayo sa makaibang mundo, naniniwala akong isa ang ating mapangarap. Pagkakasalan mo ba ako? May luha na dumaloy sa mata ni Marie. Napakasaya niya na pakiramdam niya ay sasabo ang kanyang puso. Ang maalaala ng 2 taon ay bumalik sa kanya na parang alon. O Kenji, nais ko ring makasama ka. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marie si Sofia sa friends. Mama, mapapakasal na ako. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Talaga? Sigurado ka ba talaga, Marie? Maingat na ikinuwento ni Marie ang kanyang sandali kay Kenji ang salitang kanilang pinapalitan at ang araw na kasama niya ang taong kanyang nakilala. Mama, napakabait ni Kenji at sigurado ako na magiging masaya ako kasama siya. Huminga ngang malalim si Sofia, kung saan ka masaya, pero bago ang kasal, kailangan ko siyang makilala. Ang taong ipakakatiwala ko sa aking anak, ngumiti si Marie. Siyempre mama, kailangan mong pumunta sa kasal at makikilala mo si Kenji. Sigurado akong magugustuhan mo rin siya. Sa ganoong paraan, nasimula ang paghahanda para sa kasal nina Marie at Kenji, at sa unang pagkakataon, pupunta si Sofia sa Pilipinas para sa kasal ng kanyang anak. Nang lumapa si Sofia sa Naya, isang sariwang umaga ng taksibol, paglabas niya sa arrival lobby, nakita niya sina Marie at Kenji na makatabi at naghihintay. Nang makita ni Marie ang kanyang ina, tumakbo siya at niyakap ito. Mama, namiss kita. Sabi ni Marie na may luha sa boses, habang iniyakap ang kanyang braso sa lit ni Sofia. 1 taon at kalahati silang hindi nakita. Niyakap din ni Sofia ng mahigpit ang kanyang anak. Pagkatapos, tumingin siya kay Kenji na nasa tabi nila. Naisip niya na siya ay tulad ng inilarawan ni Marie, ngunit sa personal, si Kenji ay mas tahimik at magalang kaysa sa inaasahan ni Sofia. Magandang umaga po. Lubos po akong ikinagagalak na makilala ang ina ni Marie. Bati ni Kenji sa matatas na Ingles. Inihanda pa niya ang ilang salita sa Pranses para kay Sofia. Hindi napigilan ni Sofia na ngumiti. Ako rin, magandang umaga. Marami nang naikwento si Marie tungkol sa iyo. Mula nang sumakay sila sa kotse paglabas ng paliparan, nagsimula si Sofia na matuklasan ang ibang mukha ng Pilipinas. Ang maayos na kalsada, ang maayos na daloy na trapiko, ang sunod-sunod na modernong gusali. Lahat ay iba sa kanyang imahinasyon. Hindi ko akalay na ganito nakaunlad ang Maynila. Naikwento sa akin ni Marie pero nakakagulat talaga sa personal. Nagreserba sina Marie at Kenji ng hotel malapit sa Makati para kay Sofia.
may 2 linggo bago ang kasal, at sa panahong iyon, iikot si Sofia sa Maynila at makikipagkita rin sa pamilya ni Kenji. Pagdating sa hotel, napahinga sila sandali bago natungo sa hapunan. Maingat ngunit may pagkausisa, tinikman ni Sofia ang ngalutuing Pilipino sa unang pagkakataon. Ito po ay adobo, ginawa sa soy sauce at suka, karaniwang ulam sa mapamilyang Pilipino. Paliwanag ni Marie habang kinuhaan ang pagkain si Sofia. Kumain si Sofia at bahagyang nagulat. Napakasarap. Iba sa French cuisine, pero napakasarap talaga. Makalipas ang 1 linggo, inanyayahan ni Kenji si Sofia sa kanilang bahay. Ang bahay ng pamilya ni Kenji ay isang maluwag na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng ina ni Kenji, si Aling Elena, na may mainit na ngiti. Maligayang pagdating po, lubos akong natutuwa na makilala ang ina ni Marie. Dahil sa pagiging palakaibigan ni Aling Elena, unti-unting lumuwag ang tensyon ni Sofia. Medyo nakakapagsalita rin si Aling Elena ng Ingles, at sina Marie at Kenye ang naksilbing takasalin. Sa hapagkainan, may maingat na inihandang malutuing Pilipino, menudo, pancit, maensaladang gulay, at mainit na sinigang. Lahat po iyan ay gawa ko, sabi ni Aling Elena na may pagmamalaki. Napakasarap po. Nagulat ako na napakaraming uri ng pagkain sa isang hapag. Taos pusong hanga ni Sofia, at ngumiti naman si Aling Elena na masaya. Habang napapatuloy ang usapan, naramdaman ni Sofia na mas bukas at mainit ang pamilya ni Kenji kaysa sa kanyang inaasahan. Walang pakiramdam ng pagkakaiba ng kultura o kakulangan, sa halip, naging pagkakataon ito upang magtanong at magbahagi ng kaalaman tungkol sa kultura ng bawat isa. 1 linggo bago ang kasal, may mahalagang suhestiyon sina Marie at Kenji kay Sofia. Mama, may gusto lang kaming pag-usapan, mahinahong simula ni Marie. Pagkatapos ang kasal, plano naming tumira sa katabing bahay. Kaya, naisip namin paano kung manatili ka muna rito sa Pilipinas, kahit kalahating taon o 1 taon. Nagulat na tiningnan ni Sofia ang dalawa. Manirahan dito, hindi ko pa naisip iyan. Mahinahong ipinagpatuloy ni Kenji, mayroon po kaming 1 guest room na hiwalay. Makakapapahinga po kayo sa inyong sariling espasyo, habang malapit po kayo sa amin. Uminom si Sofia ng kape at nag-isip ng matagal. Ang 1 linggo niya sa Maynila ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso. Ang kulturang sa simula ay nabigay sa kanya ng pakalito ay unti-unting nagiging kaakit-akit. At higit sa lahat, ang katotohanan na maaari siyang mapalapit sa kanyang anak ay mas lalong napakilos sa puso ni Sofia. Paisipan ko, sa wakas ay sabi ni Sofia. Hindi ko agad masisiguro, pero bukas ako sa posibilidad. Nang gabing iyon, nag-isa si Sofia sa kanyang hotel room, matagal siyang nakatanaw sa skyline ng Maynila mula sa bintana. Sa araw bago ang kasal, nag-isa si Sofia at Marie sa hotel room. Marie, nang makita kong gumawa kang ganitong malaking desisyon napakasaya mo. Talagang masaya rin ako, sabi ni Sofia habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Sa simula, hindi ko maintindihan, pero ngayon, parang naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang Pilipinas, may luha sa mata ni Marie. Mama, salamat. Ang suporta mo ang pinakamahalaga sa akin. Niyakap ni Sofia ng mahigpit ang kanyang anak. Bukas ang pinakamahalagang araw sa buhay mo, anuman ang piliin mo, nasaan ka man, laging kakampi mo ang mama. Sa mismong araw ng kasal, puno ng pagmamahal ang simbahan. Pinili ni Marie at Kenji ang isang kasal na pinahalong tradisyon at modernidad. Sa umaga, isinagawa ang isang tradisyonal na Catholic wedding sa isang simbahan sa Intramuros. Suot ni Marie ang isang eleganteng Filipiniana gown, at dahan-dahang lumakat patungo sa altar. Ang seremonya ang papapalitan ang singsing at panata ay taimtim na isinagawa, habang pinakmamasta ng makamatatanda na pamilya ni Kenji, may gacha na sinunod ni Marie ang gibawa chihichiwaw. Lahat ay nanchigi sa sinseridad ni Marie, sa pong. Lumipat sila sa isang garden reception. Nagpalit si Marie ng puting wedding dress at tumayo si Kenji sa tabi niya na nakasuot ng barong Tagalog. Sa ilalim ng sikat ng araw ng tasibol, ang lugar, na pinalamutian ng puti at lila na bulaklak, ay parang isang esena mula sa isang kwento. Pagkatapos ng seremonya, umalis sina Marie at Kenji para sa kanilang honeymoon. Bilang simbolo ng pagsasama ng dalawang kultura, pinili nila ang Istanbul, Turkey. Ang lungsod na pinagsamahan ng silangan at kanluran ay angkop na lugar para sa kanilang pagsasama. Nag-isa si Sofia sa Maynila. Sa loob ng 1 linggo hanggang sa pagbalik ni Marie at Kenji, nagpasya si Sofia na mag-isa niyang libutin ang Maynila. Sa tulong ng staff ng hotel, bumisita siya sa iba't ibang lugar sa lungsod.
Lumakat siya sa makitik na kalyengang intramuros tiningnan ang skyline mula sa isang view deck at nakpalipas ng tahimik na hapon sa tabing ilog ng Pasig. Sa mga museo at galerya, lubos siyang humanga sa lalim ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa likod na makintab na ibabaw ng lungsod, may mahabang kasaysayan at isang mayamang espiritual na mundo na tahimik na bumabalot kay Sofia. At sa hapon ng ika-6 na araw ng kanyang pamamalagi, aksidenteng natakpuan ni Sofia ang isang maliit na community center malapit sa kanyang hotel. May nakapaskil sa bulletin board na anunsyo para sa mga programa ngang karanasan sa kultura ng Pilipinas para sa mga dayuhan. Ang pakausisa ang natulak kay Sofia. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang payapang kapaligiran. Dun, kinausap siya ng isang lalaki sa Ingles. Unang beses niyo po barito, ang lalaking kumausap kay Sofia ay si Mang Arthur, 59 anyos, isang profesor sa universidad na nagboboluntaryo sa pagpapatakbo ng International Cultural Exchange Program. Siya ay isang lalaking may payapang nga mata. Nandito ako sa Pilipinas para sa kasal ng anak ko. Pinakasalan ng anak ko ang isang Pilipino, sagot ni Sofia, at napakita si Mang Arthur ng interesadong ekspresyon. Napakaganda naman po niyan. Ano po ang kinyong impresyon sa Pilipinas? Sa simula, lahat ay nakakalito, ngunit unti-unti kong nararamdaman ang kagandahan nito, lalo na ang kabaitan ng mga tao at ang kaligtasan ng lungsod ay nakakapagpagaan ng loob. Nang araw na iyon, sumali si Sofia sa isang programa tungkol sa tradisyonal na lutuing Pilipino. Maingat na ipinaliwanag ni Mang Arthur ang bawat hakbang, mula sa paghahandang ng sangkap hanggang sa kasaysayan at kahulugan ng bawat lutuin. Dahil sa kanyang malawak na kaalaman at paraan ng pagsasalita na tila bumabalot sa tao, di na tagal ay nahumaling si Sofia. Kung may oras po kayo bukas, mayroon kaming programa sa tradisyonal na signing at signing na gawa sa kahoy. Marahang sinabi ni Mang Arthur pagkatapos ng programa. Salamat po, napakasaya ko po. Mula noon, halos araw-araw na bumibisita si Sofia sa community center. Nang bumalik sina Marie at Kenji mula sa kanilang honeymoon, ikinuwento ni Sofia si Mang Arthur. Napakagaling niyang tao. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Marie sa maliwanag na mukha ng kanyang ina. Nung nasa France pa siya, tila laging pagod ang kanyang ina, ngunit dito, siya ay masigla. Mama, mukhang bagay sa iyo ang buhay sa Pilipinas. Mukha kang masaya talaga. Di na tagal, inanyayahan ni Mang Arthur si Sofia na tumulong sa trabaho ng center. Nabalitaan kong ikaw po ay isang social worker sa France. Kung ayos lang po, maari po ba ninyong tulungan kami sa programa para sa mga nakatatanda? Malaki po ang may tutulong ng inyong karanasan sa France. Naisip sandali si Sofia. Hindi niya naisip na magtrabaho sa Pilipinas, ngunit pakiramdam niya ay makabuluhan ang paggamit ng kanyang karanasan. Kung ayos lang po, masaya po akong tutulong. Pero hindi pa po ako gaanong mahusay sa Tagalog. Ayos lang po. Mayroon din po kaming makasali na nakakapagsalita ng Ingles at kung kailangan po, tutulong po ako sa pagsasalin. Sa ganoong paraan, 2 beses sa isang linggo, inasikaso ni Sofia ang programa ng Cultural Exchange at Health Seminar para sa mga nakatatanda. Ipinakilala niya ang French welfare system at inihambing ito sa sistema ng Pilipinas na napapatibay sa talakayan. Ang programa ay lubos na tinangkilik ng mga kasali. Naramdaman ni Sofia ang isang tiyak na kaganapan na kabaliktaran ng pakiramdam ng pagkabagot na naramdaman niya sa France pagkatapos niyang magretiro. Ang mausapan ni Mang Arthur at Sofia ay lalo pang lumalalim araw-araw. Ikinuwento ni Mang Arthur na namatay ang kanyang asawa 20 taon na ang nakalipas at mula noon, inilaan niya ang kanyang sarili sa pananaliksik sa universidad at papapalaki sa kanyang anak na si Aljon. Ikinuwento naman ni Sofia ang kanyang buhay na hindi nahanap ng bagong paibig mula nang humiwalay siya sa amo ni Marie. Nang pumunta ang anak ko sa Pilipinas, sa totoo lang hindi ko maintindihan. Bakit siya pupunta sa ganitong kalayong bansa na iba ang kultura? Pero ngayon, parang naiintindihan ko na mayroong kakaiba rito. Ngumiti si Mang Arthur. Ano po ang pinakagusto niyo sa Pilipinas? Ang pakiramdam ng seguridad at kaayusan. At higit sa lahat, ang kabaitan ng matao. Sa France, tila lahat ay may pagka-individualista, ngunit dito, pakiramdam ko ay pinahahalagahan ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Nang lumipas ang 3 buwan, ipinaabot ni Sofia kina Marie at Kenji ang isang mahalagang desisyon. Aayusin ko ang bahay ko sa France at matatagal pa rito. Nanlaki ang mata ni Marie. Talaga mama. Hindi ko inaasahan na gugustuhin mong manirahan ng matagal sa Pilipinas. Bahagyang namula ang pisngi ni Sofia. Masaya ang trabaho ko sa center at may magabago akong kaibigan.
At mayroon akong kaibigan na si Mang Arthur. Sa tuwing kasama ko siya, napakapayapa niyang pakiramdam ko. Parang matagal na kaming magkaibigan, napakalma ng puso ko. Nanlaki ang mamate ni Marie, Mama, baka hindi isa lang siyang mahalagang kaibigan? Ngunit toto na payapa ang pakiramdam ko sa tuwing kasama ko siya. Lubos na natuwa si Marina ang kanyang ina na matagal nang nabuhay ng maisa ay nakaroon ng espesyal na oras kasama ang isang tao. Mama, gawin mo lang ang gusto mo, basta masaya ka, sapat na sa akin. At bumalik si Sofia sa France, inayos ang kanyang apartment, at inimpaka ang kanyang gagamit. Pagkalipas ang isang buwan, nang bumalik siya sa Maynila, nakita niya sina Marie at Kenji, at si Mang Arthur sa Arifal lobby ng Naya. Mang Arthur, bakit ka nandito? Hindi napigilan ni Sofia na itanong. Ngumiti si Mang Arthur ng tahimik ngunit mainit. Kinontak ko si Marie at tinanong ko ang oras ng inyong pag-dating. Gusto ko ring sumali sa welcoming committee. Dahan-dahang kumala ang isang mainit na pakiramdam sa puso ni Sofia. Sa friends, matagal na siyang walang taong espesyal na sumasalubong sa kanya. Ngunit sa bansang ito, sa loob lamang ng ilang buwan, nakaroon siya nga taong buong pusong napapakita ng kanilang kaligayahan sa kanyang pagdating. Pagbalik sa Maynila, mas aktibong nakisalamuha si Sofia sa buhay sa Pilipinas. 3 beses sa isang linggo siyang dumadalo sa klase ng Tagalog, at pinalawak din niya ang kanyang aktibidad sa center. Bukod sa programa para sa mga nakatatanda, naging popular din ang kanyang French language class para sa mga dayuhan. Ang relasyon niya kay Mang Arthur ay patuloy na lumalalim. Hindi na lamang sila basta magkaibigan. Naging espesyal na sila sa isa-isa, kung saan maari nilang pag-usapan ang kanilang buhay at tahimik na ibahagi ang kanilang mga nakaraang sakit. Sa pagdating ng Taglagas, inanyayahan ni Mang Arthur si Sofia, gusto ko pong ipakita sa inyo ang magagandang tanawin ng Taglagas. Gusto niyo po bang mag-day trip sa Tagaytay sa susunod na weekend? Agad na tumanggo si Sofia. Ang bundok ng Tagaytay ay nababalutan ng naglalagablap na kulay pula at dilaw na dahon ng taglagas. Ito ay isang kagandahan na kaiba sa anumang tanawin na nakita na ni Sofia. Naglakad sila ng makatabi at huminga ng malalim sa sariwang hangin ng taglagas. Nang umupo sila sa isang mabatong lugar malapit sa tuktok at inilatak ang kanilang bento, marahang nagsalita si Mang Arthur sa mabagal at banayad na tono. Sofia, sa totoo lang po, mula nang una tayong makita, may kakaiba na po akong naramdaman. Nagulat na tiningnan ni Sofia si Mang Arthur. Pareho ang nararamdaman niya, ngunit mahirap na sabihin ito nga mas maaga. Ako rin, Mang Arthur, napakasaya ko talaga sa tuwing kasama kita. Nauning ang mamita ni Mang Arthur. Masyado po ba akong namamadali? Baka nakakatawa na pausapan ang ganito sa ating edad na mayroon na tayong pinagdaanan sa buhay. Pero mula nang makilala kita, pakiramdam ko ay muli akong naging masaya sa buhay. Hindi naman nakakatawa, pareho ang nararamdaman ko. May maikling katahimikan sa pagitan ng kanilang nga salita. Sa malami na hangin ng bundok, tahimik at tiyak na pinatunayan ang inis sa pagitan ng dalawa. Mula ng araw na iyon, opisyal na nagsimula ang relasyon ni Sofia at Mang Arthur. Nang ibinahagi nila ito kina Marie at Kenji, mahigpit na niyakap ni Marie si Sofia. Mama, napakabuti naman. Napakabait ni Mang Arthur. Sa edad na mahigit atmos, hindi nakala ni Sofia na makakatakpo siya ni bagong pag-ibig sa isang banyagang bansa. Ngunit ngayon, tiyak niyang nararamdaman na ito ay hindi aksidente kundi isang tadhana. Ang pagpunta niya sa Pilipinas para sundan ang kanyang anak ay nadulot ng sariling kaligayahan kay Sofia. Nang halos kalahating taon na ang kanilang relasyon, inanyayahan ni Mang Arthur si Sofia sa isang espesyal na lugar. Ito ay isang tradisyonal na Filipino restaurant sa Tagaytay na may kaakit-akit na tanawin. Sa isang misa na may magandang tanawin ng hardin, sila lamang ang makasama sa gabing iyon. Pagkatapos ang hapunan, marahang inilabas ni Mang Arthur ang isang maliit na kahon. Sofia, ang makilala ka ay ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Sa edad na ito, hindi ko inakala na mamamahal pa ako ang iba. Ikaw ang muling nakdala ng liwanag sa aking buhay. May luha sa mata ni Sofia. Sofia, pakakasalan mo ba ako? Nais kong makasama ka sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pagbukas ang kahon, may kumikinang na magandang singsing. Ito ay isang singsing na pinagsamahan ang tradisyonal na disenyo ang Pilipino at isang Western diamond. Parang isang espesyal na bagay na sumisimbolo sa kanilang relasyon. Oh, Mang Arthur, nais ko ring makasama ka. Nang gabing iyon, tinawagan ni Sofia si Marie. Marie, napasya ako mapakasal kay Mang Arthur. Sa kabilang linya, napasigaw si Marie. Mama, napakagandang balita. Sobra akong natutuwa.
Ngumiti si Sofia at sinabi, "Naalala mo ba kung gaano ako nag-alala nang sabihin mong pupunta ka sa Pilipinas? Pero ngayon, tila ang iyong desisyon ang nagbukas ng bagong mundo para sa ating buong pamilya. Talagang hindi inaasahan ang buhay." Ang kasal ay ginanap noong Marso, nang nagsisimula ng mamukatkat ang nga bulaklak. Isang maliit at mainit na seremonya lamang, kung saan inanyayahan lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Nang araw na iyon, mahinahong umulan, ngunit ayon sa kasabihang ang ulan ay biyaya, ang malambot na ulan ay tila nagpapala sa kanilang bagong simula. Suot ni Sofia ang isang eleganteng Filipiniana gown na may kulay ginto, at si Mang Arthur ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang seremonya ay isinagawa sa tradisyonal na paraan ng Pilipino at sa tulong ni Mari, maingat na sinunod ni Sofia ang bawat ritual. Sa reception, nagbigay ng toast si Mari. Ngayon ay isang espesyal na araw. Nang makilala ko si Kenji dito sa Pilipinas at mapakasal kami, natakpuan ko ang kaligayahan. At ngayon, sinusundan din ng mama ang parehong landas. Naniniwala akong hindi ito aksidente kundi isang tadhana. Lubos kong binabati ang bagong simula ninyong dalawa. Pagkalipas ng 2 taon mula sa kasal, dumating ang isang di inaasahang pagsubok. Bigla na lang nakaramdam ng matinding pananakit na matiyan si Mang Arthur. At sa resulta ng pagsusuri, nalaman na may problema siya sa kanyang gallbladder. Ang diagnosis na kailangan ng operasyon ay napakirot sa puso ni Sofia. "Ayos lang po, Sofia. Huwag po kayong maalala," sabi ni Mang Arthur habang nakahiga sa kama ng ospital at hawa ang kamay ni Sofia. Sa panahong ito, karaniwan na po ang ganitong operasyon. Ngunit patuloy na nababalutan ng takot ang puso ni Sofia. Hindi pa siya gaano mahusay sa Tagalog, at naramdaman niya ang limitasyon sa pakikipag-ugnayan sa doktor. Ang pagkakaiba na iyon ay malalim na tumusok sa kanyang puso. Nasa tabi niya sina Mari at Kenji, at mayroon ding staff sa ospital na nakakapagsalita ng Ingles. Ngunit sa sitwasyon na may kinalaman sa buhay ng mahalaga mong tao, ang kawalan ng kakayahang direktang makipag-usap ay lubos na napahirap kay Sofia. Sa gabi bago ang operasyon, habang tahimik na nagdadasal si Sofia sa chapel ng ospital, pumasok si Aling Elena. "Sofia, nandito ka pala?" Tahimik na umupo si Aling Elena sa tabi ni Sofia at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Naalala ka, di ba?" Pero malakas si Mang Arthur. "Sigurado ako magiging maayos ang lahat. Lahat kami ay susuporta sa inyo." Sa araw ng operasyon, nasa waiting room sina Sofia, Mari, Kenji, Aljon, anak ni Mang Arthur, at Aling Elena. Hindi na sila Frances na pamilya at Pilipino na pamilya, kundi isang pamilya na makakasamang natitiis sa parehong oras. Pagkalipas ng 3 oras, matagumpay na naisagawa ang operasyon. Pinigilan ni Sofia ang kanyang luha habang napapasalamat sa doktor. Mas matagal ang pagaling kaysa sa inaasahan, ngunit araw-araw na bumibisita si Sofia sa ospital at laging nasa tabi ni Mang Arthur. Binagungang karanasang ito si Sofia. Ang kawalan ng kakayahang direktang suportahan ang kanyang mahal sa pamamagitan ng salita ang nagtulak kay Sofia. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, mas sistematikong nagsimula siyang maaral ng Tagalog. 3 beses sa isang linggo siyang dumadalo sa isang language school, at sa natitirang oras, nanonood siya ng palabas sa Tagalog kasama si Mang Arthur o bumabasa ng libro ng malakas. Nang lubusan ng gumaling si Mang Arthur, nagsimula silang pag-usapan ang isang bagong proyekto. "Gusto nating gamitin ang ating karanasan upang lumikha ng isang support center para sa mga multicultural family," sabi ni Sofia kay Mang Arthur. "Isang lugar na tutulong sa mga dayuhang asawa at kanilang pamilya na dumating sa Pilipinas. Ang language barrier, ang gipagkakaiba ni gana kultura, ang gi-access sa medical system. Gusto kong gigawing mas madali para sa kanila ang gimigahirapin na dinanas ko." Lubos na sumang-ayon si Mang Arthur sa ideya ni Sofia. "Napakagandang ideya po. Kung makakulong ang ating karanasan sa iba." Sa simula, nagsimula sila sa maliit na paraan. 2 beses sa isang linggo, nagbukas sila ng isang meeting para sa multicultural family support sa community center. Nagtipon doon ang magayuhang asawa na may iba't ibang nasyonalidad tulad ng Frances, Vietnamese, Pilipino, at nagsimula silang magsuportahan sa isa't isa. Ang aktibidad na iyon ay nabalita sa lokal na pahayagan, at nakatanggap din sila ng opisyal na alok ng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Sa ganoong paraan, isinilang ang sentro ng pagkakaisa sa isang sulok ng Maynila.
isang pangalan na naglalaman ng pagnanais ng dalawa na maging tulay na nauunay ng tao sa tao at kultura sa kultura. Ang iba't ibang programa, mula sa pagtuturo ng Tagalog, cultural exchange, impormasyon sa batas at medisina, hanggang sa psychological support, ay inihanda at naging kanlungan ng maraming tao. At lumipas ang mga taon. 10 taon na mula nang dumating si Sofia sa Maynila. Higit 70 anyos na si Sofia, ngunit nanatili siyang masigla. Ang sentro ng pagkakaisa ay lumawak sa buong bansa, at mayroon na rin itong mga branch sa Cebu, Davao, at Baguio na naging isang internasyonal na institusyon ng multicultural support. Ang kanilang apo na si Sarah ay 16 anyos na, matatas sa Tagalog at Princess na parang kanyang nga ina, at mahusay din sa Ingles. Malalim na naimpluwensyahan si Sarah sa paraan ng pamumuhay ni Sofia, at nakaroon siya ng pangarap na pumasok sa larangan ng international relations sa hinaharap. Lola, kapag lumaki na ako, gusto kong tulad mo, makakatulong ako sa mga taong makaiba ang bansa na makaintindihan, sabi ni Sarah. Naluha si Sofia at halos hindi makapasalik. Napakagandang bagay niyan, Sarah. Naintindihan mo na ang dalawang kultura, kaya sigurado ako magiging mahusay ka sa papel na iyon. Mayroon din silang anak na lalaki sina Marie at Kenji, si Leo na 10 anyos na. Si Leo ay lumalaki rin ng masaya sa dalawang kultura. Si Sofia at Mang Arthur na ngayon ay nasa semi-retirement, ay ipinagkatiwala ang pamamahala ng sentro ng pagkakaisa sa mas batang henerasyon, at sila ay nagbibigay ng payo bilang mga consultant, habang pinahahalagahan ang oras kasama ang kanilang pamilya. Kalahating taon silang naninirahan sa Pilipinas at kalahating taon naman sa France, at na-enjoy sila sa kanilang buhay na nagbibiyahe sa pagitan ng dalawang bansa. Isang dapit hapon sa balkonahe ng kanilang apartment sa Paris, sinabi ni Mang Arthur kay Sofia, ang 10 taon na kasama kitang naglakad ay ang pinakamasayang oras sa aking buhay. Kung hindi ka pumunta sa Pilipinas, hindi namin matatamasa ang ganito kayaman na buhay, ngumiti si Sofia. Lahat tayo ay gumawa ng matapang na pagpipilian, at bilang resulta, nakaroon tayo ng mas mayaman na buhay. Nang lumipat si Marie sa Pilipinas, akala ko iyon ay isang malaking pagkakamali. Pero ngayon, sa aking pagbabalik tanaw, ang pagpipiliang iyon ang naging biyaya na nagbukas ng bagong mundo para sa ating buong pamilya. Tumingala si Sofia sa langit. Kung ang aming kwento ay makakapagbigay kahit bahagyang inspirasyon sa iba, iyon na ang pinakamalaking regalo. Sa malayo mula sa tabing ilog ng Saina, tahimik at malumanay na umalingaw-ngaw ang tawanan ng dalawa. Mga kaibigan, kung kayo ay nantik, kinilig o nakahanap ng inspirasyon sa kwentong ito, pakiusap, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share din ninyo sa inyong mga kaibigan at pamilya, at siyempre, mag-subscribe sa aming channel at i-comment ang inyong salubin. Sino ang mag-akala na ang isang desisyon ay magbubukas ng napakaraming pinto ng pag-asa at pagmamahal? Abangan ang aming susunod na kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikinig.